Noong 2016 na inanunsyo na ng DepEd na 9,296 na silid-aralan na ang naitayo sa Ilocos, Central Luzon at Calabarzon sa ilalim ng unang yugto ng proyektong Public-Private Partnership o PPP for School Infrastructure Project o PSIP. Umabot sa 16 na bilyon ang kabuuang halaga ng naturang proyekto. Subalit, hindi pa rin ito sapat upang matugunan ang pangangailangan para sa silid-aralan na tinatayang aabot sa 66,800 sa buong bansa. Ayon sa DPWH, 368 na silid-aralan ang kanilang naipatayo at nalipat sa pangangalaga ng DepEd noong 2019. Ano ang infraestruktura? Tumutukoy ito sa mga pisikal na estruktura na kailangan upang tumakbo ang serbisyo o komunidad. Sa larangan ng edukasyon, kasama rito ang mga gusali, silid-aralan, linya ng kuryente, at tubig na mahalaga para sa komportableng pag-aaral ng mga bata. Dalawa ang mga suliranin sa pagtuturo. Ang una ay hindi angkop na kasanayan para sa mga guro. Ito ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang kakayahan o pinag-aralan ng isang guro ay hindi tugma sa kanyang aktwal na itinuturo. Bagamat ang lahat ng guro ay kailangan pumasa sa Licensure Examination for Teachers o LET upang maging lisensyado. Sila ay may mga particular na major o subject tulad ng math, science o English. Ang isang uri ng self-fulfilling prophecy ay tinatawag na Pygmalion effect o Rosenthal effect. Sinasabi nito na ang mas mataas na ekspektasyon ng guro ay nagresulta ng mas mataas na performance na mag-aaral. Kapag naniniwala ang guro sa kakayahan ng bata, mas tinatrato na ito ng positibo, na siyang nagmo-motivate sa bata na mag-aral ng mabuti. Dumako naman tayo sa mga ilang mahalagang suliranin sa pag-aaral na may malaking epekto sa pagkatuto ng mag-aaral. Una, pinapaliwanag ang Pygmalion effect o self-fulfilling kung saan ang paniniwala at inaasahan ng guro sa kakayahan ng mag-aaral ay nakakaapekto sa kanilang aktwal na paggaganap. Kapag itinuturing na intellectual bloomer ang mga ilang mag-aaral, mas binibigyan sila ng pansin at mas mahirap na gawain, kaya lalo silang gumagaling, samantalang iba ay nabibigyan ng mas kaunting oportunidad na maging hadlang sa kanilang pag-uunlad. Ang ganitong epekto ay hindi lamang sa guro nagmula, kundi pati sa paniniwala ng mga mag-aaral mismo. Ikalawa, itinatalakay ang kakulangan sa kalusugan at nutrisyon ng mga mag-aaral bilang malaking hadlang sa epektibong pagkatuto. Ang mga batang malnourished ay mas madalas makaranas ng kahinaan sa pag-aaral, paglipan sa klase at kakulangan ng konsentrasyon. Binibigyan din ng kahalagahan ng wastong nutrisyon mula sa pagbubuntis hanggang sa pagpasok ng bata sa paaralan. Upang tugunan ito, ipinapatupad ng pamahalaan at ibang-ibang ahensya ang mga programang tulad ng School-Based Feeding Program, gulayan sa paaralan at nutrisyon sa edukasyon program. Ikatlo, binanggit ang kakulangan sa sapat na pagsasanay ng mga guro, lalo na kapag sila ay nagtuturo ng asengturang hindi tugma sa kanilang espesyalisasyon. Upang mapabuti ang kalidad ng pagtuturo, ipinapatupad ng DepEd ang mga programang Learning Action Cell, sa madaling salita, LAC, at in-service training, sa madaling salita, INSET, para sa patuloy na pag-unlad ng kaalaman at kakayahan ng mga guro. Sa kabuuan, ipinapakita ng teksto na ang kalidad ng edukasyon ay nakaapekto sa paniniwala ng guro, kalusugan at nutrisyon ng mag-aaral, at sapat na pagsasanay ng mga guro. Ang pagtugon sa mga ito ay mahalaga upang mapabuti ang pagkatuto at paggaganap ng mag-aaral. Mga suliranin sa pag-aaral. Ang mga suliranin sa kabilang sa kategoryang ito ay mga suliranin na mismong mag-aral base sa kanyang pisikal na kalusugan o sa kanyang asal na maaaring maging hadlang upang maging epektibo ang proseso ng pagkatuto. Ang mga ito ay magbibigay bahagi ng aklat, aralin tungkol sa mga isyong pang-edukasyon, mga problemang nakakaapekto sa pagtuturo ng guro at pagkatuto ng isang mag-aaral. Una, kakulangan sa kalusugan ng isang mag-aaral. Mahalagang bigyan ng pansin ang kalusugan ng mag-aaral. Malaki ang epekto ng kalusugan ng mag-aaral sa kanyang kakayahang matuto. Naniniwala ang lahat na ang mga estudyanteng pumapasok na walang nutrisyon sa katawan ay maaaring
makaranas ng madaling mapagod, mahinang konsentrasyon, at madalas lumiban sa klase. Pangalawa, propesyang tumutupad sa sarili o kaya self-fulfilling prophecy. Isa sa posibleng maging suliranin sa pagtuturo ay nakasalalay sa interaksyon ng guro at ng mga mag-aaral. Sa pag-aaral ng mga siyentisiyang panlipunan, may konsepto na kung tawagin ay self-fulfilling prophecy. Ano nga ba ang self-fulfilling prophecy? Ito ay pinaniniwalaang ang inaasahan ng guro sa isang estudyante ay maaaring magkatotoo. Example, kapag iniisip ng guro na magaling ang isang estudyante, mas bibigyan niya ito ng attention at mas mahihirap na tanong. Dahil dito, mas naahasa ang isang estudyante at mas gumagaling. Mga pamamaraan at takbang sa pagpapataas ng kalamidad ng edukasyon. Malaking hamon para sa DepEd at pamahalaan ang mapataas ang kalamidad ng edukasyon sa bansa dahil bukod sa mababang resulta ng mga pagsusulit ng mga mag-aaral sa PISA ng OECD, mababa rin ang antas ng Pilipinas sa isinasagawang survey ng International Institute for Management Development or IMD na sumusukat sa iba't ibang kakayahan ng mga mamamayan sa 66 na bansa. Ayon sa resulta ng PIS at TIMMSS, ang bansa ay nahuli na sa ibang mga bansa sa larangan ng edukasyon kaya't kailangan ng reforma. Inulunsad din ang Digital Race Program upang isulong ang paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo kasama ang Open Education Resources or OER at Digital Classroom upang mapaunlad ang kalamidad ng pag-aaral ng mga mag-aaral. Kalidad ng edukasyon. Talakayin natin. Ibinibigay dito ang pagtalakay tungkol sa pangunahing issue sa sektor ng edukasyon. Kung ang kalidad ng edukasyong ibinibigay ay talagang dekalidad o mataas na antas. Iba-iba ang paraan para masukat ang kalidad ng edukasyon. Isa na rito ang standardized tests tulad ng National Achievement Test or NAT na ibinibigay sa mga mag-aaral. Ngunit ang mga pagsusuring ito ay kadalasang hindi sapat para masukat ang tunay na kalidad ng edukasyon. Dahil ang mga ito ay nakatutok lamang sa kakayahan ng mga mag-aaral sa isang takdang panahon. At hindi naman nasusukat ang malalim nilang pag-unawa sa mga aralin. Mayroon din namang ibang paraan tulad ng pag-rank ng mga paaralan para suriin ang kanilang kalidad. Gayunpaman, katulad ng ibang paraan, mayroon din itong mga kahinaan. Halimbawa, ang ilang pamamaraan ng pag-rank ay nakatutok sa mga bagay tulad ng mga karunungan ng mga guro. Tulad ng pagkakaroon ng master's degree o doctor's degree. O sa mga akdang isinusulat nila bilang ambag sa kanilang larangan. Ang problema dito ay hindi naman konektado ang mga bagay na ito sa tunay na kakayahan ng mga mag-aaral na matuto at maunawaan ng kanilang mga aralin. Kaya naman, maaaring hindi tumpak ang ganitong paraan dahil nakabase lamang ito sa kakayahan ng isang paaralan at hindi sa kabuuang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Kalidad ng edukasyon sa isang bansa. Karaniwang nasusukat batay sa kung paano kapektibong nakakapag-aral at nakakakuha ng kaalaman ang mga mag-aaral. Gayunpaman, maraming suliranin ang naghahadlang dito.
ilang problema na matagal nang umiiral at lalong lumalala sa paglipas ng panahon. Mahalagang malaman muna ang mga problemang ito bago makapag-isip ng mga paraan para malutas ang mga ito at mapanatili ang dekalidad ng edukasyon sa bansa. Mga suliranin sa infrastruktura. Ang mga gusali, silid-aralan at kagamitan sa paaralan ay mahalagang bahagi para makapagbigay ng epektibong pagtuturo sa pag-aaral. Narito ang mga pangunahing problema dito. Una, ang mga gusali sa paaralan. Hindi sapat ang proteksyon na ibinibigay ng ilang gusali ng paaralan laban sa mga kalamidad tulad ng bagyo, pagbaha, at lindol. Kapag nangyari ang mga ito, madalas na nasisira ang mga gusali na nagre-resulta sa pagkakasira ng mga pasilidad o pagkakasuspinde ng mga klase. Pangalawa, ang silid-aralan. Ang kaginhawaan ng mga mag-aaral habang nag-aaral ay nakadepende sa kalagayan ng silid-aralan. Maraming silid-aralan ang hindi malinis, hindi maayos ang pagkakaayos, at sobrang sikip. Madalas na umaabot pa sa 60 katao ang mag-aaral sa isang silid. Ganitong kondisyon ay nagiging sagabal sa pagtutok ng mga mag-aaral at guro sa pag-aaral. Pangatlo, kakulangan sa gamit at kagamitan para sa pag-aaral. Kailangan ng mga mag-aaral ng sapat na libro, kwaderno, at iba pang kagamitan tulad ng computer, microscope, test tube, at baker para sa mga pagsusuri sa agham. Ngunit maraming paaralan ang kulang sa mga gamit na ito. Ang ilang libro ay kailangang ibahagi ng maraming mag-aaral. Minsan ay kailangan pa nilang bumili ng sarili nilang kagamitan at ang ilang kagamitan tulad ng mga gamit sa agham ay hindi nakikita o nararanasan ng mga mag-aaral. Mga larawan lamang sa aklat ang kanilang nakikita dahil walang sapat na pondo ang paaralan para bilhin ito. Pang-apat, pangunahing sanhi ng mga suliraning ito. Pang-apat, pangunahing sanhi ng mga suliraning ito. Ang pangunahing dahilan ng lahat ng mga problema sa infrastruktura ay ang kakulangan sa pondo habang dumarami ang bilang ng mga Pilipinong mag-aaral. Hindi naman tumutugma ang dami ng pondong inilaan para sa edukasyon para mapahusay ang mga pasilidad at makabili ng sapat na kagamitan.